Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po PNP, good news po para sa ating mga Duterte supporters. Nagsalita na po ang spokesperson ng PNP. Hindi po huhulihin si Pangulong Duterte dahil wala pong jurisdiction dito ang ICC. Pag-usapan din po natin ito pong ngising aso po. Kanina nakita ko si Mike Abe, watang-wata. Grabe po, watang-wata, hindi po mapigilan ng tuwa ni Mike Abe habang binabalita na nagkaroon po ng hindi parehong pag-uulat. Ito pong si Roque at saka itong si Panelo. Tuwan-tuwa talaga, ngising aso ang putya. Ngayon ko lang po nakita na mukhang tanga yan si Mike Abe ng ngising aso. Hindi po niya control. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili sa kasiyahan. Ang nagtataka ko, ayan po, kawawa naman po yung mga nagsasabi, nagpapalaganap na tayo po ay nagpapanik. Wala po kaming panic, no? Yung mga supporter po ni Pangulong Duterte, matagal na po namin sinasabi na hindi kayang arestuhin dahil walang jurisdiction dito ang ICC sa Pilipinas. Okay. Tulfo versus Galvez, nako, grabe po itong sagutan. Yung hindi pa po nakapanood, no? Meron po ako dyan sa Pindot na TV. Grabe po. Pero tatalakayin po natin yan kasi nagkainitan po, no? Si Secretary Galvez po ay gigil na gigil kay Senator Raffy Tulfo sa akusasyon na mayroong corruption dun po sa ginagawa nilang pagpapasurrender dito po sa MILF. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Punta na po tayo rito, no? Ang dami po nagsabi na panic mode daw po ang mga Duterte. Hindi ko po maintindihan kung bakit po nyo naisip na nagpa-panic mode na yung mga Duterte dahil sa ICC. Kayo yata ay napapaniwala ni Trillanes. Wala po. Ang mga Duterte supporters po, hindi po napapaniwala, no? Hindi po napapaniwala yan ni Trillanes. Matagal na po kaming hindi naniniwala diyan kay Trillanes. Ngayon, kung pumasok man yung ICC, pwede naman, di ba? Nagtatago nga di ba? Kaya lang, para silang mga kriminal, bakit kayo nagtatago? Kung legal ang ginagawa nyo at narito kayo sa Pilipinas, bakit kinakailangan nyo magtago? Ano yan, pang-kriminalidad? Di ba? Open? Dapat, di ba? O ito ng mga ICC, katulad niyang ginawa nung UN report yun, na akala mo ay Panginoon natin siya. Kung legal yung ginagawa ng ICC, dapat lantaran sila kung mag-imbestiga. Hindi po patago. O pagpalagay na natin na pinagpipilitan. Sabi naman ni Secretary, ni Solgen, Minandro Guevara, pwede naman sila mag-issue ng warrant of arrest. Di ba? Kaya lang, ibang usapan na po pag sinabing aarestuhin natin dahil wala nga silang jurisdiction. O nagtatalo-talo tayo, no? Yung mga tambaluslos, dilawan, tuwan-tuwa sila. Yan na, kawawa naman, mahuli na kayo. O ano kayo ngayon? Matagal na namin sinasabi walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Matagal na namin sinasabi na hindi pwedeng hulihin ng ating kapulisan. Sino huhuli kay Duterte? No? Ngayon po, nagsalita na yung PNP, hindi namin huhulihin si Pangulong Duterte kahit may warrant of arrest pa mula sa ICC. Bakit? Bakit po? May 51 billion si Pulong? Saan mo nabalitaan niya? Marilu Montero. DPWH yun. Dapat nagtanong ka sa DPWH. Hindi kasi alam ni Marilu Montero. Pasensya na po kayo Babalitaan ko lang itong taga-FB si Montero. Montero, ang may sabi na meron silang 51 billion, yung DPWH, dapat tinanong nyo sa DPWH kung ginawa ba nila ng proyekto yan. Ikaw naman, nagpapaniwala ka. Miski nga yung nag-akusa, hindi naman sinabing kay Pulong. Sa distrito ni Pulong. Iba po yung 51 billion ni Pulong sa distrito. Magkaiba yan, di ba? Yan, sana alam mo, Marilu, kasi pang matalino tong channel na to Okay ba? Magkaiba po yung pondo ni Pulong at pondo ng distrito ni Pulong. Yan po. Pag yung mga matatalino, naunawaan yan. Yung DPWH po, may DPWH dun sa distrito ni Pulong, no? Pondo po nila yun. Sino po umamin? Yung DPWH po. Sana naintindihan nyo, yan po. Kasi dito, pang matalino kasi itong channel na to. Pag hindi kayo masyado matalino, dadahan-dahanin ko. Okay na ba, Marilu? Inapina, ay iba na yan. Inapina, wag na. Hindi na 51 billion yan, inapina.
ulitin ko rin kay Ray. Teka lang, Ray, ha? Ulitin ko. Yan po ay budget ng DPWH doon sa distrito kung saan ng congressman si Pulong. Hindi po budget ni Pulong. Iba po yung budget ni Pulong. Dapat tinanong nyo sa congressman kung magkano yung budget ni Pulong. Yan, ha? Okay. Yan, iba na yung usapin, yung inapi, ha? Wag na natin munang pag-usapan yan, yung inapi, ha? Kasi pang drama na yan. Matututo kayo dito. Ha? Matututo po kayo dito kasi pang matalino to eh. Nauunawaan nyo na ngayon na iba po yung distrito, iba po yung mismong budget. Okay na ba yun? Yan. Dinadahan-dahan ko kasi baka hindi maintindihan pag mabilis eh. Okay. Okay, bakit po hindi pwedeng dakipin? Punta na po tayo uli. Balik na kami ha. Sa pangmatalino ha. Babalik na kami sa pangmatalino. Okay. Balik na po tayo sa pangmatalino. Bakit po kinakailangan na bakit po yung PNP ay hindi po huhulihin si Pangulong Duterte kahit kung sakali pong magkaroon. Ngayon, wala pa pong sinabi po ng PNP na wala pa pong ini-issue na warrant of arrest. Okay? Kaya pag may warrant of arrest naman, hindi nila huhulihin dahil walang jurisdiction dito ang ICC. Yan po ay sinabi na ng Pangulo ng Pilipinas. Wala silang jurisdiction, pwede silang pumunta rito bilang pangkaraniwang tao. Kung mag-iimbestiga man sila, hindi makikipagtulungan ang gobyerno natin. O investigasyon pa lang nga, hindi na makikipagtulungan eh. No? Investigasyon pa nga, hindi na makikipagtulungan. Paano pa yung magbibigay, mang-aaresto? Okay, meron pong nagsabi, medyo may kahinaan din po ang utak. Dapat po kasi, thank you very much Bayona TV sa $6.99 Canadian dollars. Okay. Ito po, meron pong nagtanong, hindi ba ICC naman ang huhuli? Ano? Hindi ba ICC naman, hindi naman yung PNP? Di ba? Ayan, kaya po lilinawin natin, no? Wala pong police power ang International Criminal Court. No? Wala po silang police power. So, sino yung huhuli? Yun pong bansang miyembro nila. Kaya nga po, kinakailangan mo na miyembro ka para mahuli mo. Halimbawa po, yung Russia, bakit po sila hirap sa Russia? Si Putin po, matagal na pong may warrant of arrest. Bakit po hindi hanggang ngayon na-aresto? Hindi naman kasi member yung Russia. Pag member po yung Russia, yung police ng Russia, huhulihin po si Putin kasi merong warrant of arrest eh. Unless na pumunta si Putin sa ibang bansa, nakasapi ng ICC. No? Kumbaga, kung ang Pilipinas ay hindi kasapi ng ICC, wala siyang karapatan o wala siyang kapangyarihan na manghuli yung kanyang pulis. So wala pong ICC police. Sa madaling salita, ang mag-i-implement ng mga warrant of arrest yung mismong bansa na kasapi. So inuutusan ng ICC yung mga kasapi nilang bansa na hulihin si Putin. Pero sino lukulukong bansa ang pupunta sa Russia para hulihin si Putin? Di ba? Ngayon, ganun din po sa Pilipinas. Ang hinihintay nitong mga dilawan at mga tambaluslos, mag-issue ng warrant of arrest. Di ba? Natataranta na kayo, natataranta. Hindi po kami nataranta kahit kailan. Ayaw nyo makinig kasi hindi nyo maintindihan. Bakit hindi nyo maintindihan? Kaya nga kay tambaluslos hindi nyo maintindihan. Di ba? Susuporta ba kayo sa tambaluslos? Eto nga, napakasimple. No? Iniisip nyo na People's Initiative yung pinapipirmahan. Huwag nyo sabihin hindi nyo alam na yan hindi People's Initiative. Wala pong ICC police, wala nga pong police power yan eh. Kaya po sarili mong police yung huhuli sa iyo. Ganun po katalino si Tatay Digong. Nawaisan sila lahat. Hindi po nila naiisip yan noon eh. Ako hindi ko naisip yan kasi ang alam ko, ano muhulihin yan? May immunity. Pero naisip na kagad ni Tatay Digong matatapos yung termino niya eh. 'Di ba? Kumalas na tayo kagad. Hindi nila na-anticipate yung mga utak ng Duterte. Kaya gulong-gulo sila hanggang ngayon. Tanyo si Sara Duterte ba natataranta? Hindi naman natataranta yung mga Duterte. Gusto nilang ipahuli. Sino nga huhuli? Alam nila yan, matatalino yan, mga abogado yung mga yan. Okay.
Punta po tayo dito sa iba pa. Naku, si Mike Abe po, di mapigilan yung ngising ano. Okay. Kayo, ang sabi ni Mike Abe, maraming sinabi si Mike Abe, natataranta na raw yung mga Duterte. Katunayan, nag-aaway yung dalawang spokesperson. Una, hindi na po sila spokesperson ni Pangulong Duterte. Spokes sila noon. Diba? Ngayon, hindi na. Wala na spokesperson. Ikalawa, wala po natataranta. Alam po namin yung naganap. Diba? Sabi ni Roque, baka hulihin. Nakausap niya raw. Di tinawagan po ni Panelo. Ano po ang paano kayo matutuwa nun, Mike Abe? Bakit kang ising aso? Natutuwa ka na nag-aaway yung dalawang spokesperson? Alam naman namin eh. Ako, malinaw po sa akin na naganap. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman